Pagod dito. Ano ba to, Jerome? Sabi ko mabilis lang to. Ba't ang layo na natin? Parang ang dilim-dilim naman dito sa pinuntaan natin eh. Relax ka lang, Sir Arvin. Malapit na tayo. Sabi mo sa akin, magpalit akong tactical. Nalukot na yung kulay blue ko. Alam mo nang tayo host, tapos palit-palit ka pa. Yan talaga. Kailangan presentable tayo. Tara na. Ito na, Ano ba nakita tayo? ko na yung liwanag. Hindi na, malapit na tayo. Halina tayo, Sir Arvin. Aray ko. Saan ba to? Para familiar naman itong pinuntaan natin. Nag-tactical pa tayo. Eh, sa conference room natin. Oo eh. Ayaw nga, no? Ano ba yun? Sa pinuntaan nito from lobby, flagpole, napunta tayo sa conference room. Kala ko Maynila pupuntahan natin. Saan ba to? Oh, relax ka lang. Oh. Wait lang, hindi pa tayo tapos eh. May magic pa to. Magic? Oo. Paano magic? Saan tayo pupunta? O, teka lang, palit tayo. Dito. Meron ka pa position, ha? Ayan. Oh. Okay? Kailangan Ano natin gagawin tumalon. Talon. Tsaka kailangan natin maniwala na makakarating tayo. Saan tayo pupunta? Sa Maynila. Maynila. Tatalong Maynila. Dito conference room pa Maynila. Okay na, game na. Sige. 1, 2, 3, go. Eh, hindi ba tayo gumalaw eh? Hindi ka naniwala eh. Ganun ba yun? O sige, ayusin ko muna to. ha? Maniwala ka na. Last na to ha. Believe. Maynila. 1, 2, 3, go. Asa naman tayo, Jerome? Actually, Sir Arvin, nandito tayo sa gitna ng Kamaynilaan. Oh. Dahil nandito ang bibigyan natin ng sorpresa ngayong Pasko. Oh. Asan sila? Kaso, mali yata tayo ng binaksakan eh. Oh, Isa paano na yata. tayo isa pa? Sa pa. pantalon? Oh, Okay, isa. 1, 2, 3, go. Ah! Ah! Dito pala tayo eh. O Tara, sige. tara. Let's go. Matatagpuan sa gitna ng Kamaynilaan ang Sanlakbay Support and Recovery Center. Isang programa ng interbensyon sa ilalim ng Caritas Manila Incorporated. Isa itong parish community-based rehabilitation program na tumatanggap ng mga drug surrenderers na may layunin na ituwid at ibalik ang ating mga naliligaw na kapatid pabalik sa kanilang mga komunidad at sa Diyos. Ma'am Mariel, ano po ba yung masasabi mo ngayon sa event natin? Actually, maganda yung event natin ngayon regarding dito sa mga PWDs ng Sanlakbay. Mamimit natin ngayon yung mga graduates or scholars ng Sanlakbay, which is maganda kasi makikita na sambayanan na may ginagawa ang PIDEA sa mga rehabs natin at community-based. Ayun. No, si Ma'am Mariel, no, bilang isa sa mga hall favor ng NGOs ng PIDEA, no, na makakasama natin at lagi nating nakakasama sa mga ganitong mga activities. So ano pa hinihintay natin, Ma'am Mariel? Pasukin na natin sila sa loob na mabigyan. Tara, ma'am. Sige po. Sige, Ma'am. Tara. Sige, ma'am. Bilang isang kalakbay, ang mga enrolled drug dependents ay sumasailalim ng spiritual values formation, one-on-one and group counseling sessions, at samo-saring vocational skills and livelihood activities na tiyak na tulong sa kanila upang manumbalik ang kanilang dating sigla at para hindi na sila muli aasa sa illegal na droga. So, una pong tanong, no, ano po ba yung na-experience nyo bilang isang recovering pivot, no? Ngayong unti-unti nang bumabalik yung sarili nyo sa komunidad. Marami pong nangyari na ang ginagastos sa siguro sa pagbibisyo, naiipon po, na bili ko po ng gamit, tsaka yung pag nagbisyo ka, mahirap din po. Lagi kang puyat. Pagka wala ka na pong yung epekto ng droga sa katawan mo, mabigat po ang katawan mo. Ayun po ang nangyayari sa akin dati. Ngayon po, ginawa pong katawan ko. Mas masigla na po. So, tsaka po may nabibili akong gamit. Malaking pagbabago na yan sa buhay ko. Naibalik ko yung tiwala ng kamag-anak ko, pamilya ko. Tama yun. Tapos sa barangay namin, naibalik din yung tiwala. Kasi nung time nung siyempre, betting sa'yo eh. Kaya, yun. Naibalik ko lahat. Simula nung nagbago ko, talagang nagtiis ako. Bumabiyahe ko ng Grab, Uber pa nun, sir. Matinda ko ng Sanlakbay, hanggang sa treatment. Natapos ko yun. Talagang nilalaan ko ng oras para makagraduate at matapos ko talaga malinis ko yung sarili ko. Pinokus ko na lang po yung sarili ko sa pamilya ko, saka sa trabaho. Maski anong pambubuli nila sa akin na, kunyari lang yan, ganyan, di ba? Titikin ko pa muli. Sabi ko, tignan lang natin kung ano ang mangyayari. Ako naman po, ang recovery ko po dyan, ayan po yung
na-focus po ako dyan sa pag-online ko ng sabon. Kasi nagkiklik na, ang dami naman po kasi mo-order. Tapos minsan, hindi ko nagagawa-gawa ng... Minsan nag-iipon pa ako ng bayad, pero yung iba napapasko. Tsaka, ato po, yung pag-aano sa mga anak ko, napopokus ko, nakasama ko, hindi na ako nababarkada. Ano po yung pagkakaiba po ng buhay niyo noon? No? O i-describe niyo yung buhay niyo noon sa buhay niyo ngayon? Malayong malayo. Sobra layo. Pwede ko may kwento, sir? Ngayon, maganda ngayon. Dati, pag nakagamit ka, pag wala kang gamit, aburido ka yung lagi minit ang ulo mo. Nung ako dati na tumitira at kasalukuyan nagmumotor na naghahanap buhay. So doon din po napupunta yung ano. So yung pong naging malaking pagkakamali ng paggamit ko. Dahil yung paghahanap buhay ko, nang una, ang ganda-ganda ko magbigay sa pamilya ko. Tapos yung nang matikman ko, ayan na po, doon na po ako na parang kablaan ko na isip ko. Tapos yung nahalata na ng magulang ko sa kayong ano ko. Mura ka ng mura sa anak mo, sa asawa mo. Wala pa tayong pagkain. Ganun-ganun, nagbibigyan naman kaso, binibigyan mo kulang. O, di ba? Kaya nga sabi ko, naku, mahirap na yung ganito. Kaya ginawa ko, nagkusa ako nag-surrenderer. Pumunta ako sa may... Hindi, dito lang sa simbahan ng San Pablo, kay Ma'am Lisa, sa Velasquez. Andun akong, dalawa kami ng pamangkin ko, para kami nag-surrenderer. Ayun, labot kami ng lockdown, pero tuloy-tuloy pa rin ako. Kaya nahalataan ng asawa ko na nag-iiba na yung itsura ko. Kaya nung malaman na gano'n na, tapos nasama ko sa, yung nga po sinabi sa akin ng asawa ko, sumama ka na, saan iyanan mo rin mo ito. Ganun din po siya. Mula nung niwasan ko na po yun, naging masaya na aming pamilya. Nasama na po kami ng mga mahusay, masaya. Kaya malaki po ang nagawa sa akin tulong ng Panginoon. Iba't ibang muka, iba't ibang perspektibo, pero iisa ang direksyon patungo sa pagbabago. Masasabi ko na lang, iwasan na lang yun ninyo. Kasi sa una lang yan masarap eh. Kasi kabataan pa eh. Pero tumanda kayo ng ganitong edad ko, maiisip mo na rin yung ano ba talaga? Ano ba talagang dapat iwasan na talaga? Pinaliniwala ko sa tagal-tagal nating nagda-drugs eh. May nangyari ba? Diba? Wala eh. Wala. Lalo lunong ka pa lalo dyan, saka mababang ka pa. Sabi ko, pare ko pa eh, yung ginagawa ko. Pare, subukan mo kaya mag-surrender, magsanlakbay ka. Malala mo yung mga counseling doon kung ano, maintindihan mo, mapapakinggan mo, sasabihin sa'yo. Maunawa mo, sabi ko. Nasa sa'yo kung gusto mo lang. Kasi sabi ko, wala namang kapagbabago sa'yo, kundi sarili mo lang at wala lang iba. Yun ang sabi ko. Eh sabi sa akin, pag-iisipan ko pa rin, huwag mo na pag-isipan. Gawin mo na. At dahil narinig natin ang mga istorya nila, ating handugan sila ng munting sorpresa ngayong Pasko. Yung sa PIDEA, kasama po namin si Ma'am Mariel at ito po si Father at ang Sanlakbay para bigyan natin ng simpleng pamasko. Barangay Pidea! Pasok! So Jerome, saan nakakita? Ikaw ang nagpapasok, ikaw din pala magpapasok. Okay? Sagot sana kayo. Hilinga ka ba? Okay? So ano pang hinihintayin natin? Pabigyan natin Father, ibabigay na po natin. Nagdala tayo ng mga multivitamins, vitamin C, tsaka vitamin B para sa mga community-based rehab. Kasi alam natin, kailangan natin yun ngayon dahil sa pandemic, kailangan nila ng panlaban para lumakas ang kanilang mga immune system. Well, unang-una, maraming salamat sa inyo, no? Lalong-lalo na kay DG Wilkins na namumuno sa inyo at meron kayong panahon para din makisalamuha sa mga dating talagang nalulon sa pinagbabawal na gamot. Pero ngayon ay narito sila upang makisalamuha din sa atin. No? At maraming salamat sa pamasko nyo, no, DG. At syempre kay Ma'am Cha, kay Sir Greg, at kay
Sir Ding din. Makikita-kita tayo sa Christmas party niyo, Yes, oh, sa misa. Secret nga po na kayo po ang magiging pari namin. Pero malaking bagay po itong partnership na ito kasi itong ugnayan na ito ang magpapatibay pa ng pagbangon ng marami pang nalululon sa pinagbabawal na gamot. Magkakaroon sila ng tiwala sa atin pagka ganito at nasisiguro nila, napapanatag sila habang nasa programa sila pag nakikita nila kayo. Mahalaga po ito para sa amin, nagagawa naming maayos ang aming misyon para maibangon yung mga kapatid nating nasadlak sa pinagbabawal na gamot sa pamagitan din ng tulong nyo, yung proteksyon at yung pag-alalay nyo rin sa amin. Muli, marami pong salamat sa inyong lahat. Sa kahuli-huli ay malagay, tandaan natin na wise ang pag-iwas sa illegal na droga. Grabe yun, Jerome. So, ano mo masasabi mo sa ginawa natin activity ngayong araw na ito dito sa San Lakbay? Tingin ko naman, very successful tayo ngayon. Marami tayong napasayang mga recovery deals. Siyempre, parang alam nila, ramdam nila tayo as PIDEA, not just sa mga huli, pero ramdam nila tayo na PIDEA diligence. So, yun yung sinasabi nga na service natin. The basis, no? The service that cares. No? Ako gusto ko yung mga mensahe nila na at the end of this day, ang tanging makakapagpabago lang sa sarili mo ay yung sarili mo. Nasawa na sila ng mga pagtaon, mga panahon, na pag nakita nila tayo, pakaramdam nila, kailangan nila tumakbo ng magiging isang malaking habulan. Okay? So yun yung para sa akin, naging makabuluhan na nanaramdaman nila na kaibigan nila tayo. At the same time, sa tulong ng sarili nila, sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng gobyerno, barangay, pamilya nila, alam nila na kaya nila. So yun. So paano pa tayo pagbalik ngayon nito, Jerome? Meron pa tayo, tapusin na natin yung programa natin sa PIDEA. So, paano po ito? Saan ba daan natin dito? So parang malayo po kasi sa program natin gabi. Pagdating natin dito, umaga. Sa Amerika ba tayo? Talaga balik. Nagtatime travel kasi tayo. Time travel ba ito? Parang ganyan eh. Mas na tayo sa Toronto. Tapos? Nandiyan. Pabalik ka naman. Okay, sige. Subuhan na natin. Kalimutan na ngayon. So, saan dito, Jerome, yung pabalik natin sa station? Diyan? Pabalik na tayo dyan sa akin. Dati talon. Tapos akyat pa ba? Pabalik and shoot. Talaga?